So let's proceed sa salita ng Diyos. Okay? May I invite everyone to open your Bibles in Matthew chapter 28. Verses 1 to 10, and also we will read also verses 16 to 20. I will read and you follow along as I read. Matthew chapter 28 verses 1 to 10. So, may I invite everyone na tumayo at follow along as I read the Word of God. Of course, simula sa verse 1 po. Now after the Sabbath, as the first day of the week began to dawn, Mary Magdalene and the other Mary came to see the tomb. And behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat on it. His countenance was like lightning, and his clothing as white as snow. And the guards shook for fear of him, and became like dead men. But the angel answered and said to the woman, "Do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified. He is not here, for he is risen, as he said. Come, see the place where the Lord lay, and go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead. And indeed, he is going before you into Galilee. There you will see him. Behold, I have told you." So they went out quickly from the tomb with fear and great joy, and ran to bring his disciples word. And as they went to his disciples, behold, Jesus met them, saying, "Rejoice!" So they came and held him by the feet and worshipped him. And Jesus said to them, "Do not be afraid. Go and tell my brethren to go to Galilee, and there they will see me." Let's jump to verse 16. Then the 11 disciples went away into Galilee, to the mountain which Jesus had appointed for them. When they saw him, they worshipped him, but some doubted. And Jesus came and spoke to them, saying, "All authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age." Amen. You may now be seated. You know, the resurrection of Christ transformed everything sa buhay natin. So, because He lives, there's a life-changing power sa resurrection ni Jesus. Binago niya ang buhay natin. And we become instrument para ma-change din ang buhay ng iba. How? By telling them about the good news. So, sa passage na binasa natin, on Sunday morning, may dalawang babae na naglalakad going to the tomb of Jesus. Biglang nagkaroon ng earthquake at isang anghel ng Diyos ang iginulong ang bato sa harap ng libingan at umupo doon. Sinabi niya sa mga babae, "Huwag kayong matakot, nabuhay na si Jesus mula sa mga patay." So the angel told this woman na si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay. Ang good news, ang mabuting balita, is a messenger ng Diyos. I just remember, you know, may mga friends na nagbibiro ba because my name is Angel. But, you know, I am more precious than angel sa Ginoo.
sa Diyos. Because ang Diyos hindi namatay para sa mga anghel na may pakpak, kundi namatay siya sa tao, sa akin. And so, again, the meaning, ang meaning eksakto sa aking buhay, messenger ng Diyos, ang meaning ng angel, mensahero ng Diyos. But when it comes to salvation, mas precious ako kaysa sa mga anghel. Kasi dugo mismo ni Jesus ang ibinayad sa akin para ako ay matubos sa aking mga kasalanan. And so, sa'yo rin, ikaw ay mas mahalaga kaysa sa mga anghel. Dahil ang mga anghel ang nagagalak sa iyo. Mga anghel ay nagagalak na minsan naligtas ka na, patawad sa iyong mga kasalanan. So, what happened sa point na ito, it totally changed their lives. And it became the reason kung bakit they want to share the good news sa iba. And so, let's look kung paano nangyari ito. So, binasa natin sa ating teksto, and so ang resurrection ni Jesus is may malaking impact sa buhay ng kanyang mga disciples. And we can see this effect din sa mga followers ni Jesus even today. And kung ano ang dapat na maging epekto nito sa atin is number 1. Ito dapat na maging epekto, ang maging impact sa buhay ng mga tagasunod ni Kristo. Number 1 is the urgency na agad na ibahagi ang mabuting balita. Yung urgency na kaagad gusto mong ibahagi ang mabuting balita without a delay. But urgent talaga ito sa panahon natin, and gusto nating ibahagi din sa iba na hindi pa nakarinig, sa iba na hindi pa alam ang tungkol sa ginawa ng Panginoong Hesukristo, sa kahangahangang ginawa ng Panginoong Hesukristo. Let me read it again sa verse 1 up to verse 7. Makaraan ang araw ng pamamahinga, sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng linggo, pumunta si Maria Magdalena at ang isa pang Maria sa libigan ni Jesus upang tingnan ito. Biglang lumindol ng malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong nito ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay na makita ang anghel. At sila'y nabuwal na parang mga patay. Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot, alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa cross. Wala na siya rito sapagkat siya ay muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Halika kayo, tingnan ninyo ang hinimlayan niya. Magmadali kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya ay muling nabuhay. Maunan na siya sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Iyan ang balitang hatid ko sa inyo. Remember, si Jesus ay inilibing sa bagong libingan na pagmamayari ng taong nagngangalang Joseph. Joseph ng Arimathea. So, ang pagbisita, and also I want you to know, or for some, I want to remind you, ang pagbisita sa libingan during Sabbath or Saturday, it is forbidden sa law ng mga Jews. Ngunit nang magsimulang magbukang liwayway, araw ng linggo, so may dalawang babae na pumunta sa libingan ni Jesus. Binanggit sa lahat ng gospel book na si Maria Magdalena ang isa sa mga babaeng bumisita sa libingan ni Jesus at nakakita kay Jesus na muling nabuhay. Ang isang Maria ay maring perhaps ito ay ina ni Jesus or ni Santiago at Joseph. Isinalaysay ni Luke na ang mga babae dumating to anoint the body of Jesus with spices and perfume. Nang namatay si Jesus, we read na nagkaroon ng earthquake at nang dumating ang mga babae sa place na hinimlayan ni Jesus, nakabukas ng pinto, wala na silang problema. Iginulong ng anghel ang malaking bato na nagselyo sa libingan ni Jesus para hindi siya palabasin. Pero walang nakahadlang sa kanyang pagkabuhay. So, si Jesus ay wala na ron sa libingan. Walang laman ang libingan.
Ang pagkabuhay ni Jesus mula sa mga patay, it is an assurance for us about the victory over death. Walang nakahadlang sa Kanya, even ang kamatayan. So, iginulong ng mga tao ang bato sa harap ng pasukan ng libingan ni Jesus to seal that tomb, to seal that man na crucified sa cross. But ang kamatayan at ang malaking bato na pintuan ay hindi nakapigil sa kanya. And we read na nanginig sa takot ang mga bantay nang makita ang anghel at sila'y nabuwal na parang mga patay. So, interesting. Nabuwal na parang silang naging patay. Si Jesus ay nabuhay. Yung nagbabantay doon para panatilihing siya ay nandoon at patay ay wala doon. Siya ay buhay. Interesting na ang mga sundalang ito na Roman soldiers are brave. And sanay sila sa war. And they are commanded na bantayan ang patay na katawan ni Jesus. And now, naging parang mga patay itong mga taong ito habang ang bangkay na kanilang binabantayan ay nabuhay. Now, sinabi ng anghel sa mga babae na tingnan nyo ang libingan ni Jesus. But before that, sabi niya, huwag kayong matakot sapagkat alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa cross. Ang anghel ay nagdala ng napakagandang mabuting balita, nagdudulot ng kagalakan. Sinabi ng anghel sa mga babae na hindi nila makikita si Jesus sa tomb dahil nabuhay na siya gaya ng sinabi niya. So sabi ng anghel, come and look the place kung saan nakahiga ang katawan ni Jesus pero wala na doon dahil nabuhay siya. And after this ay inutusan sila na ibalita kaagad. Go immediately. Sabi ng anghel, ibalita ninyo sa iba na nabuhay uli si Jesus. At sasalubungin niya sila sa Galilea gaya ng sinabi niya. Tingnan niyo po sa verse 7. Sabi po dito, magmadali kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya ay muling nabuhay. I think all of us has experienced po ng kaganapan sa buhay na napakaganda and it brought us joy dahil dito ay dahil excited tayo tapos ito yung pinakahihintay natin and natanggap natin ang bagay na ito and we shared it to others because tuwang-tuwa tayo dahil sa hinihintay natin ito na natutuwa tayo na natanggap natin ito. And perhaps it is something like basta malaking pagpapala na nagdulot sa iyo ng malaking tuwa. Ngunit we need to be excited then palagi at magmadali na ibahagi ang mabuting balita about kay Jesus. Hindi dapat natin dinidelay ang mabuting balita. Hindi dapat tayo natatakot, nahihiya. Because we know na ang mabuting balita na ito ay magbabago rin ang buhay ng ibang tao gaya ng nangyari sa buhay natin. Meron pong urgency ngayon. At huwag niyo pong i-delay. Huwag niyo pong pinipigilan. Meron pong urgency na kailangan natin na ibahagi sa iba ang mabuting balita, lalo na sa mga taong nawawalan ng pag-asa at sa mga taong nasa kasalanan, sa mga taong naliligaw ng landas, sa mga taong hindi alam ang katotohanan. Hindi alam ang salita ng Diyos. Kung hindi niyo po mapigilan na ibalita sa iba na may magandang nangyari sa inyo, whether you receive financial blessing or answered prayer, mas lalo na po dapat sa magandang karanasan na naranasan po natin kay Hesus Kristo. And what is that about? Ang kapatawaran, ang buhay na walang hanggan, ang kasiguraduhan na mayroon tayo sa Kanya. Marami pong mga tao ang nangangailangan na makarinig ng mabuting balita bago sila mamatay. At hindi dapat na i-delay. They need to know, they need to hear the gospel dahil kailangan nilang mabigyan ng pagkakataon na marinig ang narinig mo na mabuting balita ng kaligtasan at maranasan din nila ang kapangyarihan ni Jesus sa kanilang buhay. Now, another thing about sa resurrection ni Jesus,
It should cause us na ibahagi ang mabuting balita ng walang pag-aalinlangan at may kagalakan. Ibahagi ang mabuting balita ng walang pag-aalinlangan at may kagalakan. Verses 8 to 10, allow me to read. Verse 8, at dali-dali nga silang umalis sa libingan na may magkahalong takot at galak, at patakbong pumunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. Lumapit sila sa kanya, hinawakan ang kanyang mga paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot, humayo kayo't sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. So, Matthew said na sinunod ng mga babae ang utos ng anghel na pumunta and to tell the other disciples about sa pagkabuhay na muli ni Jesus na nagbigay ng kagalakan sa kanila. They obeyed the instruction ng angel. So, binalita nila ang mabuting balita na nabuhay si Jesus nang walang pag-aalinlangan at may kagalakan. And family, saints, we are called, we are invited and called na gawin din ang pagbabahagi ng mabuting balita nang walang pag-aalinlangan at may kagalakan. It should not be a burden sa atin because we were blessed. If you are blessed about this resurrection of Jesus Christ, then it will not be a burden to share the good news to others. So, share the good news about sa muling pagkabuhay ni Jesus so that others will experience the joy na na-experience mo mula sa Kanya. The good news na nagbibigay ng kagalakan. Every time that you remember God has forgiven you, Jesus died for you, God has cleansed you from all unrighteousness, and He imputed righteousness sa iyo mula sa Kanya. Ikaw ay malinis na sa harapan ng Diyos, and you receive eternal life, you have a relationship na sa Kanya. Ito ay nagdudulot ng kagalakan sa mga mananampalataya. Because our God is not dead. Our God is good. He is good. And our God is not dead, kundi buhay. At ang mga nananalig sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. May buhay na walang hanggan. And lastly, about the resurrection of Jesus, ito dapat ay nagdudulot sa atin na ibahagi ang mabuting balita sa lahat ng dako. Everywhere, wherever you are, na ibahagi ang mabuting balita. Verses 16 to 20, basahin ko po. Pumunta ang 11 alagad sa Galilea, sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Na makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, subalit may ilan sa kanilang nag-aalinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, binigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So, na makita ng mga alagad si Jesus, sinamba nila siya, ngunit ang ilan is nag-aalinlangan. Marahil medyo naiiba ang itsura ni Jesus sa kanyang pagbabagong anyo at sa simula hindi nila ma-identify o hindi nila na-identify kaagad siya o that's why siguro nag-aalinlangan sila or perhaps natatakot sila na lumapit kaagad because they failed Jesus. Remember? They failed Jesus. Lahat sila nagtago. Hindi sila nag-stand para kay Jesus. Pero mababago na ang lahat pagkatapos ng pagkabuhay ni Jesus. Lahat ng mga alagad nito ay naging matapang sa pangangaral, pagbabahagi ng mabuting balita. And if you will go back to sa church history, sa mga nangyari, sa mga alagad, ang iba ay pinana, ang iba ay sinibat, ang iba ay pinako sa cross, si Peter, according sa history, na sabi niya, hindi ako dapat maging parehas ang posisyon sa Panginoon na ang posisyon na pinako siya. Siya ay pinako ng upside down. So, ang iba na mga followers ni Jesus ay linagari, ang iba ay pinakain sa leon, ang iba ay sinunog. So, that is the impact
ng good news sa kanilang buhay. Before, namumuhay sila sa takot. They did not stand boldly para sa gospel, para sa Panginoong Yesus. Pero see kung ano ang naging impact sa kanila ng pagkabuhay ni Hesus Kristo. Ano ang naging impact ng gospel sa kanila. So, interesting na sinabi dito nag-aalinlangan. They need to admit na nag-aalinlangan sila. So, interesting na sinabi dito yung negative din, di ba? Honest na kanilang reaction. And also for us, we need to admit na minsan may alinlangan tayo, nag-aalinlangan tayo, nagda-doubt tayo kay Jesus, hindi po ba? May mga panahon, nag-aalinlangan tayo at nagdududa. Ngunit minsan ay nabibigla tayo sa mga pangyayari. Minsan nabibigla tayo sa mga pangyayari. There are challenges sa pagsunod kay Kristo. And so, minsan nakakaramdam tayo ng takot kasi malaking hamon ito sa atin. Nakakaramdam tayo ng pag-aalinlangan. And interesting na hindi sila rinibuke ni Jesus dito sa kanilang reaction. Because nagbigay siya ng invitation na sumama sa gawain ng pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. Sinabi ni Jesus sa mga alagad, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. And so, ang resurrection ni Jesus, it is a proof na siya ay Diyos at siya ang pinangakong Messiah and He has authority sa lahat and maging sa buhay natin. If He is the Lord of your life, then that means He has authority sa buhay mo. At kung may authority na siya sa buhay mo, then you will obey Him. Tama? We should obey Him. Susundin natin ang utos niya, hindi dahil sa napipilitan tayo, kundi dahil mahal natin siya. Ano sabi ni Jesus? If you love me, you will obey me. Do you love Jesus? Then, Jesus said na sundin natin ang kanyang utos. And dito sa ating binasa, anong utos niya? Share about Him to others. Sinishare mo ba siya sa iba? Binabahagi mo ba ang patungkol sa ginawa niya sa buhay mo? Papunta sa iba? If you love Jesus, you will obey Him and share the good news sa ibang tao. Sabi ni Jesus sa kanila, kaya humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. So Jesus commanded His disciples sa buong panahon, not only the disciples during this time, but sa buong panahon, kabilang tayo, na gumawa ng mga alagad ni Kristo. Saints, gumawa ng mga alagad ni Kristo, hindi mga audience lang, kundi hindi tayo inutusan dito na gumawa ng mga relihiyosong mga tao, kundi gumawa ng mga tagasunod ni Kristo, alagad ni Kristo. Now, hindi lang po ito para sa mga 12 disciples ni Jesus, kundi sa lahat ng mga alagad ni Jesus Christ. And so, we should go. Not stop. You don't like stop palagi, di ba? Pag sa traffic, stop lang, hindi nag-go. Magagalit ka siguro. Tama? Gusto mong mag-move forward. And church, it's not healthy na palagi lang tayo nakaupo. We need to exercise our faith. Exercise ang ating pagiging Kristiyano. And ang exercise sa mga Kristiyano is to go. Share the gospel. At gumawa ng mga tagasunod ni Kristo. May mga na ini-encourage mo na sumunod kay Kristo. Hindi sa iyo, ha? Hindi sa iyo kasi maaaring matisod sila kasi hindi tayo perfect. Kundi sumunod kay Kristo. Amen? So it's not only for the 12 disciples, kundi for all the disciples ni Hesus Kristo. Are you a disciple ni Jesus Christ? Then it is for us. This command is also for us to go and make disciples. We should go. Hindi lang na tagapakinig. Because how can they, sabi sa Romans, how can they listen kung walang nagbabahagi? So, we need to share the gospel to others. There's an urgency
na marinig ng iba ang mabuting balita. Ibahagi natin ang mabuting balita because ito po ay utos ni Jesus. We should help others na makilala ang Panginoon. We should help others na lumago, mag-mature, and maging faithful na disipulo o tagasunod ni Jesus Christ. Parents, let me remind you, start with your home. Iyong mga anak. Kung hindi po sila sumasama sa iyo sa simbahan, perhaps you are not doing your part na i-disciple sila sa Panginoon. May mga parents na na-overcome ng anak when it comes to spiritual matter. And ako po ay nalulungkot na na-overcome ang spiritual na mga bagay sa mga fleshly na mga bagay. Or pinipili ang mga makasanlimbutang bagay, mga bagay sa mundo kaysa sa mga bagay patungkol sa Panginoon. So, if they do not come with you in the church sa mga spiritual things, we should examine ourselves. Baka hindi natin ginagawa ng tapat ang ating part na i-disciple sila sa Panginoon. Kung hindi sila in love sa pagbabasa ng salita ng Diyos, perhaps hindi natin ginagawa ng mabuti ang ating part na i-disciple sila sa Panginoon. Kung hindi nila priority ang gawain ng Panginoon o ang Panginoon sa buhay nila, perhaps hindi natin ginagampanan ng mabuti ang part natin na i-disciple sila sa Panginoon. Mga young people, linilid nyo ba ang iba patungo sa Panginoon? Para din ito sa lahat, linilid nyo ba ang iba papunta sa Panginoon? Tatay, ang iyong asawa at mga anak ay responsibilidad natin na i-lead sila sa Panginoon at i-disciple sila. Kasi ang mga bagay sa mundo, dito na pina-priority nila, dito lang yun. Pero ang maglalas ay ang mga bagay na patungkol sa Panginoon. Heaven and earth will fade away, pero ang kanyang salita ay mananatili magpakailanman. Don't worry about sa resulta. Just do your part. Just be faithful. Just be faithful na gawin ang iyong part. Don't worry sa bunga. Part yan ng Panginoon. Kanyang bahagi yan. Trabaho ng Panginoon yan. Ang pagkilos sa kanilang puso. Ang pagbago sa kanila. Part yan ng Panginoon. Pero maging tapat tayo sa ating part. Na i-disciple sila sa Panginoon. Ang Panginoon bahala sa bunga. Tayo ay dapat na maging tapat na maging instrumento ng Panginoon. Nagampanan natin ang part natin na i-disciple sila. But if we are not faithful na disciple o tapat na tagasunod ng Panginoon, then paano natin sasabihin sa iba, sa iyong mga kaibigan, sa asawa mo, sa mga anak mo, sa mga kilala mo na sumunod sa Panginoon kung hindi tayo faithful sa Panginoon? Ngunit kung susunod ka na i-lead ang iba sa Panginoon, i-disciple sila, remember His promise here. Kasama mo ang Panginoon. That is enough na mag-encourage sa atin. That is enough na gawin natin faithfully ang ating part araw-araw. Sabi niya, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ang authority and the presence of Jesus gives us encouragement and strength bilang kanyang mga disciples na gawin ang kanyang pinapagawa sa atin. Ang mga unang disciples ni Jesus ay hindi nagbabahagi ng mabuting balita at ginagawa ang utos ni Jesus sa kung feeling lang nila o kung pakiramdam lang po nila na magbahagi o kung kaya nila na gawin ito. Dahil sinabi ni Jesus, humayo kayo, go. Is it an option or command po? Of course, alam niyo po, ito ay isang utos. Ang option, pwede kang magbase lang kung feel mo na gawin ang isang bagay. Ang option, ikaw ang magdidesisyon kung kailan mo lang gusto. Pero ang command, it is a command. Ang command po ay dapat na i-obey. Especially na ito po ay galing mula sa Panginoong Hesukristo. So, ang pagbabahagi ng mabuting balita and pag-disciple sa iba, hindi kung feel lang natin na magbahagi o
o kung magaling na tayo, kung iniisip natin na kung magaling na tayo magsalita, it is a command mula sa Panginoon. And, ang Panginoon ang bahala sa iyo. Kumakbang ka lang na may pananampalataya sumunod, ang Panginoon ang backup mo. Bahala sa iyo. Hindi ba ito yung sinabi niya? Ako'y kasama mo. So, siyang bahala sa akin. Gagawin ko ang part ko dahil backup ko ang Panginoon. Kasama ko ang Panginoon. So, ito po ay utos sa atin. And He gave us the power para magawa natin ito. Ang pag-ubig kay Jesus, kasama po rito ang pagbabahagis ng mabuting balita sa lahat ng dako, sa lugar, sa lahat ng pagkakataon at turuan silang sumunod sa Panginoon. Nakakalungkot na ang Kristiyano ay masigasig sa simbahan pero pag nasa labas na, ay hindi na po. Faithful sa pagbabahagi sa loob ng simbahan about kay Jesus, about sa salita ng Diyos. Pero paglabas, hindi na siya shout out si Jesus. Hindi na naririnig ang patungkol kay Jesus. Maliban lang kung may magtanong. Pero mag-initiate na ibahagi si Jesus, silent ang iba po. Hindi nawa na manatili tayo sa ganito. Because we know na ang gospel ay nagbibigay sa atin ng kagalakan na ibahagi ito sa ibang tao. So, allow me na i-remind po kayo. And that is, allow God na gamitin ang inyong buhay. Na maging instrumento kayo patungo sa iba na tulungan silang makarinig ng mabuting balita na sila din ay makakilala sa Panginoon. At tulungan nyo rin ang iba sa pamilya nyo, tulungan mo ang asawa mo, anak mo, na makilala ang Panginoon, magkaroon siya ng malalim na relasyon sa Panginoon, sumunod sa Panginoon. Just be faithful. When it comes to result, leave it to God. Ang ating part is just to share the gospel, share the word of God. Ipag-pray sila. Help them na mag-grow sa pagkilala at pagsunod sa Panginoong Hesukristo. And if you know this, at hindi mo ginagawa, then God is calling you to go. Go sa iyong loved ones na hindi pa nakakarinig ng mabuting balita. Go sa iyong kaibigan. Go. Kung may mga taong dinadala sa iyong harapan, don't miss. Go. Share the gospel. Share without hesitation. Share without fear. Walang pag-aalinlangan. Dahil ang Panginoon natin ay nabuhay mula sa mga patay. Ang Panginoon natin ay matagumpay. At tayo rin ay matagumpay. And especially sa pagbabahagi ng mabuting balita, walang makakahadlang. Walang nakahadlang kay Jesus sa kamatayan para tayo ay magkaroon ng pag-asa. Hindi nga nakahadlang ang malaking bato para siya ay pigilan at panatilihin sa libingan. He is victorious. At kaya rin natin yan. Walang makakapigil sa atin about sa pagbabahagi sa magandang karanasan natin sa relasyon natin sa Panginoong Jesucristo. About sa gospel. Ang muling pagkabuhay ni Jesus, ang mabuting balita at ang kapangyarihan ng Diyos na naranasan mo sa iyong buhay ay dapat na nagdudulot sa iyo ng kagalakan na ibahagi ito sa iba nang walang pag-aalinlangan at ibahagi ito kahit saan man naroon. Sa school, sa community, sa kapitbahay, sa kaibigan, mga kakilala mo, sa trabaho, sa pamilya, sa kaibigan, sa asawa, sa mga anak, saan man dako, turuan niyo po sila. Ibahagi niyo po ang mabuting balita, turuan niyo po silang sumunod sa Panginoon. Kung tunay na binago ng Diyos ang buhay mo at sumusunod ka sa Panginoon, gagawin mo ng walang takot at pag-aalinlangan ang pagbabahagi at ng may kagalakan sapagkat kasama mo ang Panginoon. At mahal mo ang Panginoon. Amen? Praise the Lord. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagkabuhay na nagdulot ng kagalakan at pag-asa sa bawat isa. Salamat, Ama, na hindi nakapigil ang libingan at ang kamatayan sa iyo. Dahil ikaw ang makapangyarihang Diyos. Dahil ikaw ay Diyos. At kami po ay nagagalak na kung saan binago mo rin ang buhay namin mula sa libingan ng kasalanan papunta sa bagong buhay na mayroon kami sa iyo. At Panginoon, salamat din sa mga ngayong umaga, sa mga magpapabautismo na desisyon na sumunod sa iyo, na iproklama ka publiko
nang walang takot at pag-aalinlangan na sila ay mga alagad mo na sila ay mananampalataya na sila ay may relasyon na sa iyo. Salamat po, Ama, sa bagong buhay na ibinigay mo sa kanila. Purihin ka ng iyong mga anak, karapat dapat kang purihin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen.